26% ang binaba. Yung panahon ni Digong, 3 to 6 months, 5,000 ang patay. Di ba? So, ang taas po, high crime rates po ang Pilipinas at that time. Dahil sa war on drugs ng Lolo Fentanyl ninyo. So, eto na, mga kababayan. Dito naman tayo sa kabila. Actually, 1 oras na tayo, malapit na. So, dito tayo. Mga kababayan. Underwater drone ng China, naglabasan sa dagat ng Pilipinas. Naku, napakadaming underwater drone. Kumakalat sa dagat ng Pilipinas. Pagkatapos na nilagay na sa mapa ang West Philippine Sea, no, sa Pilipinas, ay eto na yung mga drone. Natawa ako dun sa maitim ang gilagid ni Aimee. Maitim ba gilagid ni Aimee? Nagyoyosi ba yun? Eto na. May ads lang. Ay, favorite ko tong trip.com. Trip.com. Pati Agoda. Maganda mag-book dyan. Pagsusuri. Ito na. Magandang gabi, Ryan. Base sa resulta ng pagsusuri na yan, saan daw galing at sino ang nagpakawala niyang mga drone na yan? Nako. Magandang gabi, June. Sabi ng Philippine Navy, posibleng inilaunch ito sa pamamagitan ng submarine o kaya via air o kaya naman ay isang mothership. Kung sino ang nag-launch nito ay walang impormasyon tungkol dyan. Pero isang bagay ang malinaw, karamihan sa mga drone ay may tatak na China. Nako. Hindi naman po pwede Amerika naglabas nito, Chinese ang word. Nakumpleto na ang pagsusuri sa 3 sa 5 underwater drone na natagpuan sa iba't ibang lugar sa territorial waters ng bansa mula July 22 hanggang Disyembre noong nakaraang taon. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, hindi nila masabi 100% na gawa at idineploy ng China ang mga drone base sa naging resulta ng mga pagsusuri. Nako. Paano nangyari yun? There is a 55 to 80% likelihood that this was deployed by the Chinese Communist Party. Why 55 to 80%? Nako. Because of the components inside. Not all of them have markings that they were made in China. Others are available commercial off the shelf. They have the capability to receive, to process, to store, and to transmit data through satellite communications to a station on land, to a mothership, or to other drones. Natapos na ang Level 1 at Level 2 exploitation o yung antas ng pagkuha ng impormasyon sa mga drone. Ang Level 1 ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng drone gaya ng kulay, bigat, sukat, marka at iba pang pisikal na katangian ito. Samantalang ang Level 2 ay ang pagsusuri sa loob ng mga drone. Lumalabas na 2 sa 5 drone na kulay itim ay mga uri ng military grade drone. There were CPD sensors or... Yan ang ginagawa ng China. Alam nyo, itong mga Chinese kasi, instead na pagdugunan nilang pansin yung ekonomiya nila, mas inuna nila itong magbaba ng mga drone para maghanap ng minerales. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi kasi masakop ng China ang India. Hindi rin masakop ng China ang Mongolia. Kasi India, Mongolia, yan lang yung may mga sources at minerales eh. Ngayon, kaya sila napunta dito sa Pilipinas kasi may mga langis. Yan. Kasi alam nila na bandang Palawan, malapit sa Brunei, alam niyo naman ang Brunei ngayon, anong pinangunang panghanap buhay or economic sources ng Brunei, di ba? Langis. Kaya nag-iikot sila ngayon. Kaya Mindanao, lalong-lalo na sa mga magunda dato, ingatan ninyo ang Mindanao kasi pag pinasok ng China yan, ubos ang baril-baril na langis dyan. Alam ko sa Mindanao, napakalaki. Kung meron lang tayong kagamitan para sa mga resources, para miminahin yung langis sa Mindanao, napakalaki niyan. Nakita nyo sa Jessica Soho na ang daming Pilipino doon na nagulat sila, minsan nagsasaing na nga lang sila sa host galing. Tapos, napanood niyo sa palabas sa Jessica Soho, napakaraming minerales sa Pilipinas. Isa na dyan yung langis. Kasi actually ngayon, dahil sa global warming, ibig sabihin ng global warming po, nag-iiba yung klima, nag-iiba yung, basta yung climate. So ngayon,
nakita nyo, ang Saudi Arabia parang bumababa yung langis. Oh, tapos nakita yung bandang Sahara Desert, napansin niyo sa bandang Africa, doon dumadami na ang langis. Dati ang pangunahing resources ng Africa is mga diamante, diamonds, di ba? Ngayon, langis na. Kaya ang Saudi Arabia ngayon, sa sobrang pagbago nila ng kanilang lugar, kasi yumayaman na sila parang nag-improve na ang kanilang bansa, so nawawala na ang langis. So parang lumilipat na. No, nag-iiba ng direksyon yung langis. So lumilipat na sa ibang kontinent. Ang nangyari ngayon, sa Pilipinas, hindi pa nagagalaw. So virgin pa ang mga resources sa ating country. Kaya nga, sabi nga, ilang presidente na ng Amerika ang nagsasabi, the pinakamayaman na bansa sa buong mundo is Philippines. Actually, my lolo is uso dyan dati yung minahan. Meron po kaming gold mining dati. Sa lolo ko at sa papa ko sa part na yan. Kaya nga nagkakilala mama at papa ko dahil sa gold mining. So, meron silang nakutkot dati sa parting Visayas na minahan ng gas. Ngayon, hindi nila sinabi sa gobyerno kasi pag sinabi nila sa government, no, ay mangyayari, kukunin ng gobyerno at wala na namang mangyari. So, actually sa Cebu, meron na po ngayong minahan ng gas. O kung naalala ninyo noon, si Digong, presidente ni Digong, naalala nyo sa panahon ni Digong na may minahan ng gas sa Cebu? Actually, si Digong ata ang unang nagbukas nun. Siya ang nangunguna para buksan ang minahan ng gas sa Cebu. Sa pamunguna ni Digong. Ito Duterte, gas in Cebu. Ito mga kababayan. Actually, napanood ko yun May video noon na may gas, di ko alam kung anong pangalan nung nila. Na may gas at binuksan. Nandun nga si Digong nun, nandun si Bongo nun gas, hindi ko alam ang pangalan nun. Basta parang ganun. Binubuksan nila ang planta ng gas. Ito. Cebu, Duterte, gas plant. Pakita ko sa inyo para hindi tayo maninibago. Ito. May ads lang. Kaya nga, yan ang pinag-initan ng China. Pinakahanda na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Alegria Cebu na planuhin na maayos sa mga lugar dahil sa inaasahang pagsirit na ekonomiya, bunsod naman ang nadiskobring oil research. Ayon sa Pangulo, tiyak na dudumugin ng mga mamumuhunan ang bayan ng Alegria, maging ng mga ordinaryong manggagawa dahil sa lilikhaing hanap buhay. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos pangunahan ang opening ceremony ng Alegria Oilfield Polyyard. Ayan, Alegria Oilfield sa Cebu. Yan, totoo yan. Kaya marami tayong minerales. Alam nyo kung bakit? Kung titignan ninyo, ang unang pangkabuhayan ng Brunei is gas. So ang Brunei, katabi lang ng Palawan, katabi lang ng Mindanao. Ang Mindanao, Palawan, meron talagang gas dyan. Lalong-lalo na ang West Philippine Sea at Scarborough Shoal, meron talagang planta or minerales dyan. Kaya nga pinag-initan ng China yan ang problema lang ngayon, hindi na kaya ng China pasukin kasi we are no longer kaibigan ng China sa Marcos administration. Noon kay Duterte, kaibigan sila, malaya silang mag-research. Ngayon si BBM na. Speaking of BBM, may mga missile na kasi. Ito na mga kababayan. Pakinggan ninyo missile sa Pilipinas. For background purposes, number of Natakot na participants kasi ang for this China. year's activation, and then I remember U.S. Defense Secretary Pete Hegseth mentioned that the Nemesis anti-ship missile system will be participating in this at Balikatan. Which part of Anti-ship the missile. exercise will it be featured, and what are maybe the new features that this Ito Kinumpirma ng Philippine Army na nasa bansa na ang Nemesis anti-missile ship ng Estados Unidos. Magiging bahagi ito ng isa sa gawang balikatan exercise na magsisimula sa susunod na linggo. The Nemesis, I will confirm that it's already in country. I will not say where. So may missile na but it is tayo. going to participate.
is going to be part of the exercises. Matatanda ang ipinangako ni US Defense Secretary Pete Hegseth nang bumisita ito noong March 28 na magde-deploy sila ng mga advanced capabilities sa bansa. Kabilang na ang Nemesis anti-missile ship para sanayin ang mga Pilipinong sundalo upang matugunan ang mga banta sa bansa. Ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang ground-based anti-ship missile system ng US Marine Corps. Isa itong mobile missile launcher na maaaring gamitin sa mga baybaying lugar. Ayan yung katulad sa ginagamit. Actually, magkaiba ito ng function sa ginagamit sa Israel. Sa Israel kasi, kapag may missile na nanggaling sa kalaban, sinasalo nila. Ito naman, kapag may missile na galing sa barko na pupunta sa bansa, sasaluin nito. So yun ang tinatawag na missile or anti-missile or anti-ship missile. So halimbawa, gigirahin tayo ng China. May paparating na missile na didetect agad nito at tatargetin niya yung missile. Hindi pa makapunta sa lupa, hindi pa makalapag, sa ere pa lang sabog na. So hindi tayo papayag na babuyin ng mga bansang nandudura. Parang Iron Dome ng Israel. Yun po yun. Sa Israel kasi buong city. Actually, ang Israel kasi is maliit. So, kaya nilang maglagay ng kahit ilang libong Iron Dome. Sa atin kasi, malaki-laki konti ang Philippines. Kaya kung girahin, kailangan maglapag tayo dyan ng mga 100 anti-ship missile para pag may pumasok na missile, masasalo niya agad. Sa ere pa lang, sabog na, hindi makalapag sa lupa. Ganon. Kaya yan ang kinakatakot ng China. Na meron na tayong ganyan. Dapat nga sa mga ganito hindi binabalita dapat sa mga ganito hindi binalita. Bakit? Kasi isa sa kadahilanan, kapag nalaman ito ng kalaban, may ganito tayo, ganito sila. So ang gagawin natin, hindi na missile. Ang gawin natin, nuclear sa ilalim ng lupa. May mga ganyan. So dapat sa mga ganito, hindi binabalita. Kasi mahirap na. Mapaghandaan ng kalaban Kaya nga, maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos sa pagtanggal mo kay Erap, kay Digong, kay Gloria, at kay Sara sa National Security Council. Kasi kung hindi tinanggal ni BBM yan, malamang sa malamang, lahat ng aksyon ng Pilipinas laban sa China, malalaman ng China. Bakit? Nandyan pa si Digong Nandyan pa si Sara. Nandyan pa si Erap at si Gloria. So, ang ginawa ni BBM, tinanggal niya sa National Security Council. Edi wala silang malalaman ngayon. Hindi makapaghanda ang kalaban kasi hindi na nalalaman ng mga traidor sa ating bayan. Diba? So yun lamang, mga kababayan, hindi muna natin masyadong pahabaan yung ating balita. No? So yun lamang, isang oras na tayo mahigit, ako po'y mag-i-end ng live kasi alas 7 na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dapat